Welcome back again sa hanggang million hanggang guys, we finally Hi kasamis! Welcome back again to my channel, and today is my first vlog of the year. Ito na nga, first vlog natin, first travel natin this 2026. We will be going to South Korea. And today is January 7, 2026. Our trip is around 7:30 p.m. pa naman. So, we still have some time to relax kasi time check guys, 3 p.m. pa naman. Kaya naman without further ado guys, tara! At mag-travel sa South Korea. Before pala tayo guys, pumunta na immigration. Papakita ko muna sa inyo guys yung update dito sa NAIA Terminal 3 kasi sobrang ganda. Ayan, first time ko dito kasi last time, hindi pa naman ata to open. December, diba? Dito kami. So, hindi ko pa to nakita. Pero ngayon, ayan. Yan. Ito kasi yung mezzanine hall guys. Yung merong Jayco Reserve. Pero dito guys, ayan, tambayan yung tawag sa kanya. And napakalaki niyang food court. As in, food court style siya. Daming mga shops. And, ayan, may Boss Coffee, Pande Coco, Frutas, tapos ayan, Pure Food. Nasa, ano na to siya, arrival hall. Grabe, ang ganda guys. Tingnan nyo, winner. So, hindi pa naman open lahat ng mga shops dito guys. Pero pwede na. And madami na kayong pagpipilian. So, how much more kung mag-open na yung mga kainan dito, diba? Mas madami pang option. Tsaka, hindi siya siksikan kasi sobrang luwag talaga niya. Ayan. Ito pa nga guys, may kinoconstruct dito. So, ayan, may kinoconstruct dito. Coffee shop ata. Yan, nakakaganda. I like it. So, yan, diba? Sabi ko sa inyo, napakaganda nga dito. So, ayan. Punta natin na immigration, guys. Napasarap yung tambay namin dito. Yung tipong ayaw ko na pumunta ng immigration. Ayaw ko nang pumunta ng boarding gate. Sana ganito din kaganda yung boarding gate sa loob. Ayan. Tara na, let's go! Na kami ngayon sa may check-in counter ng Cebu Pacific. So baka nagtataka kayo guys kung mag-check-in kayo online, hindi siya successful. So recommended na dito na mag-check-in. Ayan, tinry ko kaninang mag-web check-in. Tapos in-input ko yung passport details namin, tsaka yung visa namin guys. Pero sabi, hindi siya applicable daw for this travel. Punta daw dito sa check-in counter. And even kanina, ayan, hindi na kami dumaan sa self-check-in. Dito talaga, sa counter. Ayan. And of course, guys, kung meron kayong travel international, don't forget to pay your travel tax. Buti na lang si Cebu Pacific, meron silang option na pwedeng upon check-in, magbayad na. So, nakapagbayad na kami through Cebu Pacific. Yay! Gusto kaming mag-check-in, meron na kaming boarding pass. Let's go. Ngayon, tapos na tayong mag-check-in. Next gagawin ay immigration. Na, medyo mahaba yung pila, guys. And 4:10 p.m., tingnan natin kung gaano katagal or kabilis yung aming process sa loob ng immigration. And again, don't forget e-travel and mga basic documents para smooth ang process nyo sa loob ng immigration. Let's go. So, eto, magsisettle muna kami sa aming boarding gate, guys. Boarding gate 108. Before natin pag-usapan yung mga requirements. And nangyari kanina sa immigration. Nasa gilid ako, guys. Tingnan nyo, sobrang dami ngayon ng mga traveler dito sa NAIA Terminal 3. Kaya dito na lang tayo magbablog, guys. Grabe. Chichika ko lang sa inyo kung ano mga yung nangyari kanina sa immigration. So, di ba 4:15 p.m. kami pumasok. And then, natapos kami all in all with the immigration and security screening na mga 4:35. Mga siguro 20 minutes yung naging process namin sa immigration and security screening. And guys, sobrang dali lang kanina sa immigration guys kasi
binigay ko lang yung passport, tapos hinanap niya lang yung aking visa, and then picture, tapos tatak na. Ganun lang kadali ngayon sa immigration, as in napaka-smooth na lang. Sa husband ko naman, hindi siya hinanapan ng visa, pero tinanong kung kailan siya babalik dito sa Pilipinas. Ito kasi talaga tinatanong kung sabay ba kami ng husband ko or isang pila ba kami sa immigration officer. Hindi kami sabay, hindi kami isang pila lang, like iba't iba yung IO namin. Every travels talaga namin, ganyan yung nangyayari. And yun lang guys, ngayon nasa boarding gates na kami. Boarding gate 108 yung aming gate. Sana hindi magpalit para smooth na lang talaga. Boarding time namin is 6:50 PM and yung flight time namin is around 7:35 PM pa naman. Ayun, ano ba yung requirements if you're arriving in South Korea? So alam niyo ba guys na meron silang panibagong arrival requirements kasi starting on January 1, 2026, kailangan mo nang mag-fill out ng Korea e-arrival card. Yes, online na ang kanilang arrival card. Hindi na tinatanggap yung paper arrival card. So pumunta kami ng Korea last November 2025 and meron ng e-arrival card noon. Pero hindi kami nag-fill out kasi paper pa din yung ginamit namin. So ngayon, balik namin for winter trip, hindi na talaga tinatanggap yung paper arrival card. Kaya nag-fill out na lang kami sa Korea e-arrival card guys. Sobrang dali lang guys. Ilalagay ko yung link kung saan mag-fill out. And eto, dito sa video, ipa-flash ko kung ano yung website, kung saan kayo pupunta. Ngayon, ito yung kailangan yung malaman about Korea e-arrival card. So, ito yung website and kailangan meron na kayo nito before your arrival sa South Korea. But then, you can fill this out mga 72 hours or 3 days before your departure. Importanteng malaman nyo na libre lang ang pag-fill out ng e-arrival card. As in, wala siyang bayad guys. And required talaga ang mga tourist arriving in South Korea na mag-fill out na to. And kung nalilito kayo guys, don't worry, sobrang dali lang niya. Kasi kailangan mo lang ng picture ng iyong passport. Yes. And then, details ng iyong flight. Ano yung flight number, kailan kayo darating sa Korea and kailan kayo aalis ng Korea. Also, i-ready nyo na din ang address ng iyong pagstayhan. After dyan guys, ay mag-i-email na sila sa inyo ng arrival card details nyo. And hindi naman siya required na ipaprint kasi may record naman yung immigration sa Incheon. Pero pwede nyo na ding i-ready yung screenshot nyo or yung email na natanggap nyo. Yes, yun lang guys. And kung may travel kayo, before kung makalimutan, don't forget na bumili kayo or kumuha kayo ng travel insurance. So, kumuha kami ng travel insurance sa GCash, G-Insure, and yung nabayaran namin is 1,100 pesos for 2 packs na yan to South Korea, good for 7 days. Ang haba na ng chika ko guys. I'm so excited to experience our first winter in South Korea. Kasi diba usually nasa Japan kami. But don't worry, magja-Japan pa din kami this January guys. Magsa-Sapporo tayo. Kasi alam niyo naman, favorite namin yung Sapporo. Complete setup. Then next. Ayan guys, nag-activate na ako ng eSIM. Kasi 6 days lang pala kami doon. So, meron pa kaming 1 free day. So, okay lang. Masayang yung 1 day. Basta, ma-activate ko na siya. Ayan. Activated na siya. Boarding time. Din na guys, 3.5 hours yung biyahe. So, magpapahiga tayo kasi pagdating natin doon, bardagulan na naman. Landed at Incheon International Airport. Touchdown, South Korea. Welcome back again. Time check guys, 12:55 AM na. And welcome back again to South Korea. Come back again, South Korea. So, mga 2 months ago, guys, nandito tayo. And now, we are back again for winter trip here in South Korea. Ayun, namamadali kami kasi baka mahaba yung pila. Pero mga ganitong oras, sakto lang naman compared kung morning yung arrival mo kasi sobrang daming nagkakasabay-sabay na mga
passenger. So hopefully ngayon hindi ganun kahaba yung pila guys kasi time check, it's 1:08 a.m. Yes. And sundan nyo lang yung sign going to arrivals and then dediretso na tayo sa immigration. Let's go! Again guys, yung sinabi ko kanina na huwag niyong kalimutan yung Korea e-arrival card. Hindi naman siya kailangan i-print. And then, mache-check niyo siya sa email after niyo mag-register. Yan lang yung kailangan nila dito sa Incheon Airport. And, pag mga ganito guys, ayun, go na kayo diretso sa immigration. Kasi medyo malayo talaga yung immigration from here. And also, mahaba yung pila. One guys, ito na yung health quarantine check and hindi na ako pwedeng mag-video. So, tara. Check lang naman yung picture doon. And then, after that, follow the sign going to arrivals. Ang dami yung hingal. Hinihingal ako. Sobrang bilis namin sa immigration guys kasi nauna kasi kami sa pila. So eto, nasa baggage claim na kami. So mga 5 to 10 minutes lang kami andun. So ayun, sobrang bilis lang namin dun guys. Ay, nasa baggage claim na kami. Palabas na kami sa arrival hall guys. And then ngayon, first agenda, bibili tayo ng bus ticket. Ayan. English. Purchase ticket. Ano yung oras? Seoul. So, station. Ang lala guys, kasi pagbabas kami. And yung next departure ng bus going to Seoul Station is 3:44 a.m. And then, kung magdo-Dongdaemun kami, 4 a.m. So ngayon, nakahanap kami ng... Nalang nakita namin si Sir. Ano pangalan niyo, Sir? Noel. Sir Noel, ayan. So nag-offer siya sa amin. And then, all the computation, halos ganun lang din yung effort. So, sa kanya na lang kami sasakay. Ayan. So, nagtaka ako guys, kasi last naman na nag-late night bus kami, okay naman. Pero ngayon, ubusan ng ticket. So, pa yung aantayin namin guys. And, hindi na kaya. As a tita traveler, hindi na talaga kaya. So, ngayon, buti nakahanap kami ng other option. And, ilalagay ko na lang yung name ni Sir sa baba. Para alam niyo din, just in case, marami kayo or ano. And yung rate, ayan yung rate. Hiningal ako guys. Ano naman, meron na kaming internet connection and eto, transportation, money na lang yung kulang namin dito. So, let's go. Time check, 1:49 a.m. So, ang mangyayari, parang 4 kami sasakay doon. Okay lang din naman guys, kasi kung taxi rate, 4,000 pesos to 5,000. Kung dalawa kami. So, ginrab na namin siya. Oh my God. Eto, withdraw na tayo ng pera. English. Saan balik? Pwede. Yan. Oo. Guys, we finally made it here. Time check, 3:15 a.m. and we made it to our room. Kanina ko napansin nyo, kinuha ko lang yung paper kasi nagpa-abiso na ako sa kanila na late yung arrival namin. Kaya self-check-in kami. And nakalagay lang dun sa counter nila yung name ko, yung envelope. And yun lang naman yung sinabi nila. Tapos nandun na yung keycard ko. Then, welcome to our room dito sa Nobel Hotel in Sadao. Kita ko muna sa inyo guys, this is our bed. Ayan, malambot yung bed. In fairness naman, malinis yung bed. And amazing guys, kasi ang laki ng room.
Yung sa description, yung sukat niya is around 23 square meter. And yeah, tingnan nyo. Tsaka, hindi maingay kasi, ano siya, ayan, sementado yung floor. We have here vanity mirror, ayan, blower, electric kettle, tapos TV, and then meron din tayo dito mini fridge, tapos ayan yung chair, and then we have malaking bintana, guys. So kami pumasok, guys. Syempre pag Korean, guys, bawal talaga ipasok yung mga shoes. Meron naman silang pinoprovide na sleeper. So ayan, nandyan lang siya. Price, ang ganda. Swak na swak. I mean, like, tipid kami ng hotel dito sa Korea. But this one na nakuha namin, sobrang sulit na. Yung kabuuan ng room, guys. Ayan. Tayo, guys. Kasi sabi ng husband ko, may bidet. Ayan. Yan. May bidet. Kompleto din sila sa mga toiletries. Tapos, mayroong malaking mirror. And then, walang fall odor. Tapos, bagong-bago yung toilet nila. Hot and cold shower. Tapos, ito yung body wash, shampoo, and yeah. Ang maganda, meron silang madaming towel. Kasi yung iba, maliit na towel lang kasi yung uso dito. May malaking towel. Tapos face towel. Bongga! I like it, guys. Grabe. Winner na talaga. Excited na talaga. Iyon, for the price. Alam nyo ba, nakuha ko siya for around tawag dito, 15,000, good for 6 nights. Sobrang good steal talaga niya. For me, guys, grabe. Kasi maganda yung location. Tingnan nyo naman yung room. Hindi siya bago, pero well-maintained. Walang foul odor, malinis, maluwag din yung room. And comfortable, guys. Kompleto din. So, tomorrow, mamaya pala, ipapakita ko sa inyo yung kabuuan ng hotel, neighborhood ng hotel, para may idea din kayo. And, nabook ko siya sa Agoda. 15,000 pesos. Depende sa season, pero nabook ko siya last mga October. Ayan, kaya nakuha ko siya in a good price. And kung gusto nyo mag-book, guys, is-search nyo lang Nobel Hotel in Sadong. And, of course, meron akong Agoda code. Huwag nyo kalimutan, guys, para discounted kayo ng 8 to 10% discount. So, Sami Agoda, input nyo siya sa deals. Tapos, kung magbubook na kayo, automatic na ma-apply na siya, guys. And then, 5 times use kasi siya until 2027. So, ang gawin nyo, if magbubook kayo ulit ng other hotel, input nyo ulit siya. Yes, input lang ng input 5 times. Ganun. And sa mga nakagamit na, thank you so much. And then, activities, guys, Doc sa Mikluk pa din. Ayan, wala pa kaming kain, guys. Kasi kanina sa plane, wala kaming cash. Tapos, credit card, tinatanggap nila. GoTime card yung dala ko. Tsaka Gcash card. Tapos, yung mga credit card ko, nilock ko sa app. Kaya, wala kaming kain. So, ngayon, nasa labas lang yung CEO. Pupuntahan natin. Bibili tayo ng konting food before tayo magpahinga. Tara! Tug na ako eh. Ayan. See you! Ang lapit ng CEO. Kapitbahay lang namin. Yan. Pwede pala dito tumambay, guys. Sobrang lamig. Sabi. Bimbap ako, bimbap. Oh. So, ayan, guys. Kanina kasi, sa airport, kwento ko lang ulit. Kasi hindi ako nakapag-vlog ng mas maayos sa airport since nagmamadali na kami. And mga ganitong oras, guys, sobrang pagoda na. Like, hindi na umandar yung brain ko. So, nangyari kanina sa airport, bibili na sana ako ng bus ticket. So, yung bus departure na available ay
4 a.m., mga 3:44 a.m. Kung sa Seoul Station kami, kung magdodongdaemun kami, 4 a.m. yung available. And imagine, 1:30 a.m. pa yun, guys. So, imagine yung oras na aantayin namin. Sobrang haba. Ngayon, iniisip ko, sige, mag-taxi na lang kami. So, yung taxi, guys, from Incheon Airport going here, aabot talaga ng mga 4K pesos. 4K, 4.5. Kasi na-try namin before, mga ganun yung rate talaga. So, ano na talaga ako. Spend na talaga ako. Kasi hindi ko na kaya mag-antay ng 2 hours. Pagod na kami, diba? As a tita traveler. Importante pa din yung convenience and comfy. Kasi, puhunan natin yung energy ka nun. Diba? So, sabi ko sa husband ko, wala nang available. May nakausap pala siya sa gilid na nag-aalok, Pinoy, na, ayun, baka gusto niyong maki-join. Kasi meron siyang 2 pasahero, nakabook sa kanya. Tapos, nag-try siyang maghanap ng joiner. Nakausap niya yung husband ko na, ayun, baka gusto niyo, na lang, makisabay sa amin. Kasi meron din akong 2 pasahero. Ganyan yung usapan nila. So, sinabi sa akin ng husband, dito na sa kanya, kesa mag-taxi ka. Kasi nga, di ba, mahal yung taxi. So, yung siningil ng driver sa amin kanina ay 25,000 won per pax kami, guys. So, ganun lang din naman kasi yung pamasahe ng bus is 16,000 won. Tapos pagdadating ka sa destination, halimbawa Dongdaemun or for example Seoul Station, sasakay ka ng taxi. So, mahal siya konti, pero konti-konti lang naman yung difference, guys. Tapos ito, hinatid na kami dito. So, nag-go kami. Tapos nag-withdraw muna ako ng pera kasi wala akong pambayad sa kanya, 'di ba? And ginamit ko yung aking GCash card. Nag-withdraw ako ng 300,000 won. Dinamihan ko na, guys, para just in case na magpa-load kami ng T-Money or meron kaming cash na backup. Kasi, baka magka-problema sa GoTime and GCash, diba? Wala akong ibang card. So, nilakihan ko na yung withdraw. Pumunta na kami sa may parking lot. Tapos, andun nag-antay yung 2 kausap niya. I think magkakilala na sila or like regular na nagbubook na yung kausap ni kuya. Tapos, ayun, nakita namin. Tapos, ayun, sumakay na kami sa van. Yan. Maganda yung van. Okay lang yung van. Komportable naman all throughout the ride. Alam nyo, while nasa biyahe kami, inisip ko, ba't kaya ako nag-yes nito? Like, paano kung scammer to? Ganun yung bagay. Overthinker pa naman ako. Sabi ko, ba't hindi ko yung naisip? Tapos na-realize ko siya nung nasa loob na kami ng sasakyan. Hindi naman kasi, di ba? Hindi naman kasi natin alam mga ganong bagay. Mga first na na-meet mo, ganon. So, ano lang naman yon, parang nasa mind ko lang naman. Pero, syempre, nag-neighbor map din ako. Tapos, okay naman. Buti na okay naman. Safe naman kami, guys. Komportable naman kami nakarating dito. Kaya, highly recommend ko si Kuya. Ito yung Facebook account niya, si Sir Noel. Ayan. So, pwede siyang kontakin, guys. Kung, halimbawa, gusto nyong mag-book ng airport transfer, maramihan kayo, or gaya sa amin na 2 lang kami. Ayan. Mag-book kayo sa kanya ng airport transfer. So, yung nabayaran namin is 25,000 won per pax. Ito yung conversion. And, yeah. Komportable naman kami nakarating dito sa aming hotel. Thanks to Sir Noel sa offer niya. Actually, aside kay Sir Noel, meron ding ibang mga driver na nag-o-offer doon. Pero Korean kasi, hindi ko maintindihan yung sinasabi kanina habang nagbubook ako ng bus ticket. Pero buti na lang, ayun, nag-chika na sila ng husband ko. So, ayun, we are here finally. Kanto ko lang kasi natatawa talaga ako. Grabe, may mga ganyang bagay. So, and ito mga pinagsasabi ko, guys, gutom lang to. Gutom na kami. May nag-dinner. Ayan. Tapos, pagkarating namin, dire-diretso na kami sa hotel. Kaya, sobrang gutom namin. Kain tayo, guys, ng ramen.